Isang mangkok ng mainit na lugaw ang bit-bit ko, pero isang malamig na balaraw ng kataksilan ang sumaksak sa puso ko. Habang nakahiga ang asawa ko sa ospital, plano na pala niya akong ilibing ng buhay sa utang at kahihiyan. Credit score lang ang habol ko sa kanya, sabi ni Clara sa kabit niya. Pinunasan ko ang aking luha, hindi para sa pighati, kundi para luminaw ang tingin ko sa gagawin kong pagganti. Handa ka na bang makita ang bagsak ng isang reynang mapagpanggap? Paano kaya tatanggapin ni Clara ang regalong hindi niya inaasahan? Huwag kang mag-alala, Paolo. Konting tiis na lang. Ang kailangan ko lang sa kanya ay ang kanyang credit score at ang katahimikan niya habang tinatapos ko ang paglipat ng mga ari-arian sa pangalan ko. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa loan guarantee, itatapon ko rin ang lalaking yan na parang basahang wala ng pakinabang. I never loved him, Paolo. He was just a convenient ladder to get where I am now. Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa loob ng pribadong silid ng ospital. Puno ng kalansing ng pangungutya at kawalang hiyaan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Devon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang bit-bit ang isang thermal container na naglalaman ng mainit na lugaw na may malunggay at luya. Ang paboritong pagkain ni Clara kapag masama ang pakiramdam nito. Maingat niyang niluto iyon ng 3 oras. Tinitiyak na ang bawat butil ng kanin ay malambot at sapat ang lasa, gaya ng pag-aalagang ibinigay niya sa kanilang relasyon sa loob ng 10 taon. Sa kabilang kamay, hawak ni Devon ang isang pulang rosas. Ang unang bulaklak na sumibol sa kanilang hardin na siya mismo ang nagtanim at nagalaga. Ngayong araw ang kanilang ika-10 anibersaryo. Akala niya, ang pagkakaospital ni Clara dahil sa pagkapagod ay isang pagkakataon para ipakita ang kanyang walang sawang suporta. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa ay parang isang balaraw na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likuran. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Devon. Ang hangin sa paligid ay biglang naging malapot at mahirap lang hapin. Naramdaman niya ang isang malamig na sensasyon na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib, hanggang sa ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Ang init ng thermal container sa kanyang kamay ay naging tila apoy na nagpapapaltos sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok sa loob upang magwala o magsaboy ng kung anong galit. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa lahat ng kanyang alaala. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na padyak sa loob ng kanyang dibdib na nagdudulot ng pananakit sa kanyang mga buto. Napansin niya ang isang tinik ng rosas na bumaon sa kanyang palad. Ngunit ang dugong lumalabas doon ay tila walang saysay kumpara sa pagdurugo ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan. Dahan-dahang lumayo si Devon mula sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng kanilang pinagsamahan. Ang mangkok ng lugaw na simbolo ng kanyang pag-ibig ay iniwan niya sa isang upuan sa pasilyo, malamig at wala ng silbi. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ang puting liwanag ng mga bumbilya ay tila naging malabo at maputla sa kanyang paningin. Sapat na ba ang 10 taon ng katapatan para bayaran ang isang buhay na puno ng pagpapanggap?
Paano mo yayakapin ang bukas kung ang pundasyon ng iyong kahapon ay binuo lamang sa buhangin ng kasinungalingan? Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa labas ng gusali, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ba ay sadyang bulag o sadyang pinili lang niyang huwag makakita hanggang sa huli? Ang bawat hakbang pabalik sa bahay na itinuring kong santuaryo ay tila pagpasok sa isang kabaong na gawa sa ginto. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib habang binubuksan ko ang pintuan ng aming tahanan. Ang tahanang itinayo ko mula sa dugo at pawis. Ngunit na yon ay tila isang estrangerong lugar na puno ng mga multo ng kasinungalingan. Devon, nasaan ka na bang bata ka? Kanina pa ako nagugutom dito. Ang boses ni Doña Imelda, ang aking biyanan, ay agad na sumalubong sa akin. Hindi yon boses ng pag-aalala, kundi isang matalim na utos na tila kiskis ng kalawang sa bakal. Nakaupo siya sa sala, abala sa pagpili ng mga mamahaling alahas sa isang katalog, habang ang telebisyon ay malakas na tumutugtog. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang aking susi sa mesa. Tumingin siya sa akin ng may pandidiri. Tiningnan ang aking basang polo dahil sa ulan. Ano ba yung hitsura mo? Mukha kang basahan. At nasaan ang pagkain? Akala mo ba porke nasa ospital, ang anak ko ay malaya ka nang magpabaya sa mga tungkulin mo rito sa bahay? Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo, Devon. Huwag mong kalilimutan na, kung hindi dahil sa negosyo ni Clara, nananatili kang isang hamak na arkitekto na walang pangalan sa probinsya. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi, ngunit hindi niya iyon nakita. Nanatili akong nakayuko. Ang bawat salita niya ay tila isang latay ng latigo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nasasaktan. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nabubuo sa aking kalooban. Ang lakas ng isang taong wala nang natitirang takot dahil wala na ring natitirang pag-asa. Magluluto na po ako, Mama, mahinahong kong sagot. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, parang isang dagat na payapa bago ang pagdating ng dilubyo. Pumasok ako sa kusina at nagsimulang maghiwa ng mga sangkap. Ang bawat galaw ko ay mechanical. Pinanood ko ang talim ng kutsilyo na humahate sa mga gulay at naisip ko kung gaano kadaling hatiin ang katotohanan mula sa mga pangako. Habang naglilinis ako ng mesa, isang aksidenteng pagkakatapon ng tubig ang naganap. Dahan-dahan ko itong pinunasan, hindi dahil sa ugali ng isang utusan, kundi bilang isang ritual ng paglilinis sa dumi na iniwan nila sa aking buhay. Pagkatapos kong ihay ng pagkain sa harap ni Doña Imelda, na hindi man lang nag-abalang magpasalamat at agad na nagreklamo tungkol sa alat ng ulam, ay nagtungo ako sa aking silid-aralan. Ito ang tanging lugar sa bahay na itinuturing kong akin. Kailangan ko ang mga dokumento. Kailangan ko ang mga katibayan ng aking mga naipundar bago pa man dumating ang lason ng kanilang pamilya. Lumapit ako sa maliit na vault na nakatago sa likod ng aking mga libro. Itinanim ko sa aking isipan ang petsa ng aming anibersaryo, ang numerong nagsilbing susi ng aking tiwala sa loob ng maraming taon. Itinipa ko ang mga numero: 0, 8, 1, 5. Ngunit sa halip na ang pamilyar na tunog ng pagbubukas, isang matalim at maikling tunog ng pagtangi ang lumabas mula sa electronic lock. Isang pulang ilaw ang kumislap, tila isang mapanuyang mata na tumatawa sa aking kamangmangan. Sinubukan ko ulit. Muli, ang lock ay nanatiling sarado. Doon ko naramdaman ang muling paghinto ng aking hininga.
Pinalitan na ni Clara ang password. Ang huling kuta ng aking mga legal na dokumento, ang mga titulo ng lupa ng aking mga magulang sa probinsya, at ang aking mga personal na investment ay tila pilit na kinuha sa akin bago ko pa man magawang lumaban. Napahawak ako sa malamig na ibabaw ng vault. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa port. Hindi lamang niya ninakaw ang aking puso, sinusubukan din niyang burahin ang aking kinabukasan. Sa katahimikan ng silid, tanging ang mabilis na tibok ng aking puso ang naririnig ko. Tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Kaano kalalim ang binalak mong pagtataksil, Clara? Hanggang saan ang kaya mong gawin para lamang sipsipin ang bawat patak ng aking dignidad? Habang nakatitig ako sa pulang ilaw ng vault, isang sumpa ang nabuo sa aking isipan. Kung ang aking katapatan ang naging kadena ko sa nakaraan, ang aking galit ang magiging susi sa aking kalayaan. Wala na ang pera, Devon. Simot na ang account na nakalaan para sa operasyon at pag-aaral ng kapatid mong si Liza. Ang boses ni Attorney Santos ay tila isang hatol ng kamatayan na dumaan sa kable ng telepono. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang aking paningin ay natuon sa isang luma at kupas na litrato sa aking pitaka. Ang larawan ni Liza, ang bunso kong kapatid na maagang naulila at nawalan ng paningin dahil sa isang aksidente. Iyon ang tanging perang itinira ko para sa kanya. Ang huling pag-asa para muli niyang makita ang ganda ng mundo. Isang malalim na pait ang lamuon sa aking lalamunan. Paano, attorney? Ako lang ang may pirma sa account na yan. Ang tanging naibulalas ko. Ang aking kamay na humahawak sa telpono ay naging tila yelo sa lamig, habang ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naninigas sa matinding pagkabigla. Ginamit niya ang power of attorney na pinirmahan mo noong nakaraang taon, Devon. Yung dokumentong akala mo ay para sa padlipat ng titulo ng kotse, paliwanag ng abogado. Inilipat niya ang lahat ng pondo sa kumpanya niya 3 buwan na ang nakalilipas. Walang itinira kahit isang sentimo. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Ang silid na kinaroroonan ko ay tila umiikot. Naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib, na para bang may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa aking puso, hanggang sa wala ng matirang buhay dito. Ang tiwalang ibinigay ko kay Clara ay hindi lamang basta pag-ibig. Ito ay isang blankong tseke na ginamit niya para nakawan ang isang taong walang kalaban-laban. Ang aking kapatid na si Liza, na tanging ako na lamang ang inaasahan sa buhay, ay naging biktima ng kasakiman ng babaeng tinawag kong asawa. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga siko ay nakatukod sa aking mga tuhod, habang ang aking mukha ay nakabaon sa aking mga palad. Walang luha na lumabas sa aking mga mata, dahil ang sakit na nararamdaman ko ay lampas na sa kakayahan ng iyak. Ito ang uri ng sakit na nanunuot hanggang sa kaluluwa. Ang uri ng pagtataksil na bumubura sa lahat ng kabutihang nagawa mo sa isang tao. Naalala ko ang matamis na ngiti ni Clara tuwing binabanggit ko ang operasyon ni Liza. Ang bawat yakap niya at bulong ng magiging maayos din ang lahat ay isa palang matalim na patalim na unti-unting hinihiwa ang aming kinabukasan. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay tila naging isang mapanghamong biro. Ang mga gabing nagpuyat ako para tapusin ang mga blueprint ng mga kliyente niya. Ang mga sakripisyong ginawa ko para lamang hindi siya mahirapan sa kanyang negosyo. Lahat ng iyon ay nagsilbing gasolina sa apoy na ngayon ay tumutupok sa aking danggal. Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng galit na dahan-dahang pumapalit sa aking pighati.
Hindi na ito ang Devon na marupok at madaling lokohin. Ang bawat patak ng pawis na ibinigay ko para sa kanya ay babawiin ko. Hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang amoy ng sarili niyang kataksilan. Isang maikling tunog ng mensahe ang nagmula sa aking cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kahit na tila wala na akong lakas, pilit kong inabot ang kagamitan. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang imahe. Sa gitna ng dilim ng aking silid, ang liwanag ng screen ay tila isang kidlat na nagbigay linaw sa lahat ng aking duda. Ang litrato ay malinaw. Sa loob ng isang mamahaling restaurant na madalas naming puntahan, nakaupo si Clara. Nakasuot siya ng isang pulang damit na binili ko para sa kanya nung nakaraang buwan. Ngunit hindi ako ang kasama niya. Nakahilig ang kanyang ulo sa balikat ng isang lalaking pamilyar sa akin, si Paolo, ang aming business partner. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng kamay ni Paolo at ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kaligayahan na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Ang petsa sa ibaba ng litrato ay kahapon. Ang araw na sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa isang emergency seminar bago siya tuluyang magpahatid sa ospital dahil sa labis na pagkapagod. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo at ang bawat bahagi nito ay mas masakit kaysa sa nauna. Sino ang taong ito na nagpapadala ng mga impormasyong ito sa akin? Isang kaibigang naisa kong iligtas? O isang kaaway na naisa kong makitang tuluyang mawasak? Habang nakatitig ako sa masayan mukha ni Clara sa litrato, isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kung ang pag-ibig ko ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang saktan ako, ang aking katahimikan ang magiging sandata ko para bawiin ang lahat ng ninakaw niya. Mahal, salamat at nandito ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Ang boses ni Clara ay mahina. Tila isang marupok na kristal na konting galaw lang ay mababasag na. Kakalabas lang niya ng ospital at dahan-dahan siyang sumandal sa aking balikat, habang inaalayan ko siyang maupo sa aming kama. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, ang matamis at mapangakit na amoy na dati, ay nagpapatibok ng aking puso sa tuwa, ay tila naging isang masangsang na lason na dahan-dahang nagpapasikip sa aking lalamunan. Sa bawat haplos ng kanyang malamig na kamay sa aking braso, naramdaman ko ang pang-ingilabot ng aking balat. Para akong hinahawakan ng isang ahas na nagbabalat kayo bilang isang maamong tupa. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Pinilit kong itago ang pang-inginig ng aking mga daliri sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang unan. Magpahinga ka muna, Clara. Huwag mo muna isipin ang trabaho, malumanay kong sagot. Bagaman ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa aking lalamunan. Isang bahagi ng aking isipan ang gustong sumigaw. Gustong itanong kung gaano kasarap ang hapunan nila ni Paolo, habang ako ay naghihintay sa labas ng kwarto niya sa ospital. Ngunit nanatili akong bilanggo ng sarili kong plano. Humiga siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapagpanggap na pagmamahal. Devon, alam mo namang ginagawa ko ang lahat ng ito para sa atin, di ba? Para sa magiging anak natin. Para sa pangarap nating bahay sa Tagaytay. Huminto siya at humawak sa aking kamay. Ang kanyang boses ay naging mas malambing. Pero may kaunting problema sa opisina. Kailangan ko ng dagdag na pondo para sa bagong proyekto. Isang pirma mo lang sa loan guarantee na ito, mahal, at magiging maayos na ang lahat. Para sa future natin ito. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang mga puting papel sa loob ay tila mga dokumento ng aking sariling kamatayan. Alam ko kung ano ito.
Ito ang bitag na narinig kong pinag-uusapan nila ni Paolo. Gusto niyang gamitin ang aking huling natitirang ari-arian para isalba ang kumpanyang balak niyang itakas kapag iniwan na niya ako. Tiningnan ko ang mga mata ni Clara. Wala akong nakitang pagsisisi. Tanging kasakiman lamang na nakabalot sa matamis ng iti. Naalala ko ang nawawalang pera ni Liza. Naalala ko ang bawat sakripisyong ginawa ko na binaliwala niya. Isang mainit na galit ang sumiklab sa aking dibdib, ngunit pinalitan ko ito ng isang matamis at mapait ng iti. Siyempre, Clara. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kinuha ko ang panulat mula sa kanyang kamay. Ang aking puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Pinirmahan ko ang dokumento, ngunit hindi niya alam na bago ko gawin yon, ay mayroon na akong ibang dokumentong inihanda kasama ang aking abogado. Isang dokumentong magsisilbing mitsa ng kanyang sariling pagsabog. Eksaktong pagkatapos kong ibigay ang folder sa kanya, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table ay umilaw. Isang notification ng mensahe ang lumabas. Kahit na mabilis niya itong kinuha, hindi nakaligtas sa aking paningin ang pangalang nakasulat sa screen. Paolo. Sino yan? Tanong ko sa isang inosenteng tono habang pinapanood ko ang bahagyang pangininig ng kanyang mga labi. Wala ito, mahal. Tungkol lang sa supply ng semento para sa bagong site. Matulog ka na, alam kong pagod ka rin. Sagot niya habang mabilis na ibinabalik ang telepono sa ilalim ng unan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa bintana. Pinapanood ang patak ng ulan na gumuguhit sa salamin. Ang bawat patak ay tila isang luhang hindi ko na kayang ilabas. Sa ilalim ng dilim ng gabi, isang katotohanan ang maging malinaw sa akin. Ang lalaking pinakamamahal ko noon ay siya ding lalaking sisira sa akin na yon. Ngunit bago niya magawa iyon, sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingang itinanim niya ay aanihin niya ng may kasamang pait. Sino nga ba talaga si Paolo sa buhay ni Clara? Bago ko pa man siya nakilala? At bakit tila may mas malalim pang lihim na itinatago ang aking asawa? Bukod sa kanyang pangangaliwa, tila bumabalik sa aking pang-amoy ang malansang amoy ng antiseptiko at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng isang maliit at lumang klinika 10 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ko ang aking tagiliran kung saan matatagpuan ang isang manipis at maputlang hilat na tila isang permanenteng marka ng aking katangahan. Noong panahong iyon, bago pa man maging reyna ng sarili niyang kumpanya si Clara, kami ay 2 langgam na nagsisikap bumangon mula sa putik ng kahirapan. Kailangan ni Clara ng kapital para sa kanyang unang seryosong negosyo. Ngunit wala kaming malapitan. Hindi ako nagatubili. Ibinenta ko ang tanging pamana ng aking ama, ang lupang kinatatayuan ng aming maliit na dampa sa probinsya. At pumasok ako sa isang mapanganib na kasunduan para lamang mabuo ang halagang kailangan niya. Ang bawat hapdi ng aking sugat noon ay tila isang matamis na kiliti dahil alam kong para yon sa babaeng itinakda ng langit para sa akin. Ngunit sa gabing ito, habang nakatayo ako sa gitna ng aming marangyang silid, ang peklat na iyon ay tila muling bumubuka at naglalabas ng apoy. Tiningnan ko si Clara na mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay tila isang inosenteng anghel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napansin ko ang isang himulmol sa laylayan ng kanyang mamahaling seda na pantulog. Isang maliit na dumi sa gitna ng kanyang perpektong buhay. Dahan-dahan, sa parang hindi gagawa ng anumang ingay na gigising sa kanya, ay kinuha ko ang kanyang designer bag na nakapatong sa silya. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang alam kong naghihintay sa loob nito. Ang bawat paghila ko sa zipper
ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa huling hibla ng aking pasensya. Sa loob ng bag, sa gitna ng mga mamahaling kolorete at resibo, ay naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit na palus na kahon. Inilabas ko ito at dahan-dahang binuksan sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking cellphone. Isang gintong singsing ang bumulaga sa akin. Hindi ito basta-bastang singsing. Ito ay may nakaukit na disenyo ng dalawang magkayakap na puso. Sa loob ng banda ng singsing, may nakasulat na mga salitang tila mga uling na nagpapapaltos sa aking paningin. Habang buhay, Paolo at Clara, napahigpit ang hawak ko sa maliit na kahon hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa aking palad. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang marahas na dagundong sa aking pandinig. Hindi lamang pala ako isang hagdan na ginamit niya. Ako pala ay isang pansamantalang panggulo sa isang relasyong matagal na niyang pinaplano. Ang singsing na ito ay hindi lamang isang alahas. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Naalala ko ang mga araw na hindi ako kumakain para lamang mabili siya ng mga materyales sa paaralan. Naalala ko ang bawat patak ng pawis ko sa ilalim ng init ng araw habang nagtatrabaho sa construction site para lang matustusan ang mga luho niya noong nagsisimula pa lang siya. Lahat ng iyon ay itinapon niya para sa isang lalaking wala namang ibang ginawa kundi ang samantalahin ang kanyang ambisyon. Isang biglang paggalaw mula sa kama ang nagpabalik sa akin sa realidad. Mabilis kong ibinalik ang singsing sa loob ng bag at dahan-dahang lumayo. Devon, bakit gising ka pa? Ang boses ni Clara ay paos, puno ng antok, ngunit naroon pa rin ang tonong tila nagmamay-ari sa aking buong pagkatao. Tumalikod ako. Itinatago ang aking mga kamao sa loob ng bulsa ng aking robe. Wala, mahal. Pinapanood ko lang ang ulan. Parang may luma lang akong naalala. Bumangon siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Ano yun? Tungkol ba sa atin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mukha na hindi niya nakikita. Oo, Clara, tungkol sa atin. Tungkol sa kung gaano karami ang nawala sa akin para lang makuha mo ang lahat ng gusto mo. Natahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng aircon na humihingal sa dingding ang maririnig. Pakiramdam ko ay may isang madilim na sikretong naglalakbay sa pagitan naming dalawa. Isang katotohanang nakasabit sa hangin na anumang oras ay maaring bumagsak at pumatay sa aming pareho. Bakit meron ding isang susi na kasama ng singsing na iyon? Isang susi na may nakasabit na keychain ng isang subdivision na hindi ko kailanman narinig na binanggit ni Clara. Sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, ang paghahanap sa katotohanan ay parang paglalakad ng nakayapak sa gitna ng isang madilim na kagubatan na puno ng mga tinik. Hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang bawat ngiti sa aking paligid ay tila isang maskara, at ang bawat salita ay tila isang patibong. Ngunit sa lalim ng aking kawalan ng pag-asa, naalala ko ang isang pangalang matagal ko nang ibinaon sa limot. Si Elena. Nagkita kami sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng lumang kalsada, malayo sa marangyang buhay na binuo ni Clara. Ang amoy ng kumukulong sinigang at ang ingay ng mga sasakyang dumadaan sa labas ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Dito, walang nagkukunwari. Dito, ang lahat ay totoo. Si Elena ay aking kababata sa probinsya. Ang tanging saksi sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko bago ko nakilala ang lason ng aking buhay. Pagkakita pa lang niya sa akin, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luhang tila matagal na niyang pilit na ibinubuhos. Devon, patawarin mo ako. Ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi
habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Matagal ko nang alam, Devon. Matagal ko nang nakikita ang panlolokong ginagawa nila sa likod mo. Naramdaman ko ang muling paghinto ng aking hininga. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang karayom na tumutusok sa aking pandinig. Bakit na yon mo lang sinabi, Elena? Bakit hinayaan mong maging mukhang tanga ako sa sarili kong pamamahay? Yumuko si Elena. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baso ng tubig. Takot ako, Devon. Pinagbantaan ako ni Paulo. Sabi niya, kapag nagsalita ako, mawawalan ako ng trabaho at sisiguraduhin niyang mabubulok ang pamilya ko sa kalsada. Alam mo kung gaano kalakas ang kapit nila? Pero nang nalaman ko ang ginawa nila kay Liza, hindi ko na kayang manahimik pa. Inilabas ni Elena ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang isang file. Nakuhanan ko ito noong nakaraang buwan. Noong akala nila ay nakaalis na ako sa opisina. Devon, makinig ka ng mabuti. Dahan-dahan niyang inilapit ang cellphone sa aking pandinig. Sa kabila ng ingay ng paligid, ang boses sa loob ng recording ay malinaw na tila nasa harap ko lamang sila. Huwag kang mainit, Paulo, boses iyon ni Clara. Puno ng isang uri ng lamig na hindi ko kailanman narinig sa kanya. Sa oras na maibenta natin ang lupa sa probinsya at makuha ang huling lagda ni Devon sa insurance, lilipad na tayo paalis. Hahayaan nating mabulok ang bulag niyang kapatid sa kung saang eskinita. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, makuha natin ang pera para sa bahay natin sa Antipolo. Kasunod noon ay ang halakak ni Paulo. Isang tunog na tila kiskis ng kutsilyo sa aking kaluluwa. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong langit sa aking ulo. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa pot na hindi ko kailanman inakalang, kaya kong maramdaman. Hindi lang pala ang aking dangal ang balak nilang kunin, balak din nilang hayaang mamatay sa hirap ang tanging pamilyang natitira sa akin. Ang aking kapatid na si Liza, na tanging ako na lamang ang sandigan, ay itinuring nilang basura na pwedeng itapon kapag nakuha na nila ang kanilang gusto. Ibinalik ni Elena ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang muka ay puno ng takot at awa. May isa pa, Devon. Yung susi na nakita mo sa bag niya, para yun sa isang tagong rest house sa Antipolo. Doon sila natatagpo tuwing sinasabi niyang may out-of-town meeting siya. At doon din nila itinatago ang lahat ng mga orihinal na dokumento na kinukuha nila sa iyo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang aking mga mata ay naging tila mga uling na nagbabaga. Ang pighati ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Elena, salamat, ang tanging nasabi ko. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo sa katotohanan ito. Habang naglalakad ako palabas ng karinderya, ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa huling bahagi ng aking pag-aalinlangan. Ngayon, alam ko na kung saan ko sila hahanapin. Ngayon, alam ko na kung saan nakatago ang mitsa ng kanilang pagkawasak. Ngunit habang papasakay ako sa aking sasakyan, napansin ko ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Isang pamilyar na bulto ng tao ang nakaupo sa loob, nakatingin ng direkta sa akin. Isang kilabot ang dumaan sa aking likuran nang mamukhaan ko kung sino iyon. Paano nalaman ni Paolo na nandito ako? At gaano karami ang narinig niya sa aming pag-uusap ni Elena? Pirmahan mo na yan, Devon! Huwag mong patigasin ang ulo mo dahil wala ka ng ibang mapagpipilian. Ang malakas na paghampas ng folder sa ibabaw ng lamesa ay natpaduwal sa kape sa loob ng tasa.
Tila sumasalamin sa gulo sa loob ng aking isipan. Nakatayo sa harap ko si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang si Clara ay nakaupo sa gilid, nakahawak sa kanyang no at pilit na naglalabas ng mga luhang alam kong gawa lamang sa lason at pagpapanggap. Nasa gitna kami ng Maranyang Sala, ang lugar kung saan madalas akong magsilbi sa kanila nang may niti sa mga lobby. Ngunit sa oras na ito, ang bawat dekorasyon sa paligid ay tila mga saksi sa isang krimeng ginagawa sa harap ko. Hawak ko ang isang basahan, katatapos ko lang punasan ang sapatos ni Doña Imelda na nadumihan pagpasok niya. Isang gawain na dati ay ginagawa ko ng bukal sa loob, ngunit na yon ay tila isang tanikalang sumasakal sa aking dignidad. Devon, mahal, pakiusap. Hikbi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Nasa bingit ng pagbagsak ang kumpanya. Kapag hindi natin naisangla ang titulo ng lupa ninyo sa probinsya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Pati ang pambayad natin sa ospital, pati ang kinabukasan natin, lahat maglalaho. Tumingin ako sa kanya, pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging naririnig ko sa aking isipan ay ang boses niya sa recording ni Elena. Hahayaan nating mabulok ang bulag niyang kapatid sa kung saang eskinita. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ngayon ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Ano bang tinitingin-tingin mo riyan? Singal ni Doña Imelda. Isang hamak na lupa lang yan sa probinsya na punong-puno ng alikabok at alaala ng mga magulang mong pumanaw na walang napatunayan sa buhay. Utang mo sa amin ang marangyang buhay na tinatamasa mo rito. Kung hindi dahil sa anak ko, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa amoy ng lupa at tuyo. Magpasalamat ka at may pakinabang pa ang basurang iniwan ng mga magulang mo. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking muka. Ang bawat pangungutya niya sa aking mga magulang ay tila isang sampal na nagpapakulo sa aking dugo. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ni Clara. Hindi man lang niya pinigilan ang kanyang ina, hinayaan niyang yurakan ang dangal ng aking pamilya kapalit ng isang kasinungalingang siya mismo ang bumuo. Dahan-dahan kong ibinaba ang basahan. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa pot na pilit kong ikinukulong sa loob ng aking dibdib. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Ito ang bahay ng aking ama. Ang bahay kung saan binuo ang aming mga pangarap ni Liza bago dumilim ang kanyang mundo. At nayon, gusto nilang kunin pati ang huling piraso ng aking pagkatao. Sa gitna ng tensyon, napahawak ako sa aking bulsa. Naramdaman ko ang lumang keychain ng aming bahay sa probinsya. Isang piraso ng kahoy na nililok pa ng aking ama. Ramdam ko ang gasgas at ang kinis nito dahil sa tagal ng panahon, isang paalala ng tunay na pagmamahal na walang hinihinghing kapalit. Isang sandali ng katahimikan ng namayani kung saan tanging ang mabilis na paghinga ko at ang tiktak ng mamahaling orasan sa dingding ang maririnig. Devon, gawin mo ito para sa akin, muling pagmamakaawa ni Clara. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay tila isang malamig na yelo na nagpapatigas sa aking kalamnan. Isang pirma lang at tapos na ang problema. Dahan-dahan kong inabot ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Ang itim na tinta nito ay tila isang lason na handang pumatay sa aking nakaraan. Tiningnan ko ang dokumento, ang deed of sale na maglilipat ng lahat ng ari-arian ng aking pamilya sa pangalan ni Clara. Alam kong sa labas ng bahay ay naghihintay si Paolo. Naghihintay na makuha ang huling tagumpay laban sa akin.
Kung pipirma ako, mawawala ang lahat. Kung hindi naman, baka tuluyan nilang saktan si Liza bago ko pa man sila mapigilan. Itinapat ko ang dulo ng panulat sa puting papel. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa aking noo at bumagsak sa dokumento. Tila isang luhang tumangging lumabas sa aking mga mata. Ito na ba ang dulo ng aking pagtitiis? O ito ang simula ng isang bitag na ako mismo ang naglatag? Ang halimuyak na nilagang baka na may kasamang sariwang gulay ay dahan-dahang namuo sa loob ng kusina. Isang amoy na dati ay nadadala ng init at saya sa aming hapagkainan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat singaw ng pagkain ay tila isang usok ng sakripisyo para sa isang ritual ng pamamaalam. Hawak ko ang sandok, dahan-dahang hinahalo ang sabaw na malapot at malasa. Pinanood ko ang bawat bula na sumasabog sa ibabaw. Tila mga maliliit na pangarap na isa-isang naglalaho sa gitna ng kumukulong katotohanan. Ito ang huling hapunan na ihahanda ko para sa kanila bilang ang Devon na kilala nilang sunod-sunuran. Ang bawat hiwa ko sa karne, ang bawat pagtatadtad ko ng bawang at sibuyas, ay ginawa ko ng may matinding konsentrasyon. Hindi ito pagluluto ng pagmamahal. Ito ay pagluluto ng katarungan. Sa bawat sahog na inilalagay ko, tila inililibing ko rin ang bawat alaala ng 10 taong paninilbihan na nauwi lamang sa panloloko. Devon, bilisan mo riyan! Kanina pa kami naghihintay ni Clara sa hapag. Ang sigaw ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa dining room. Sinundan ng tunog ng pag-urong ng mga silya sa sahig na gawa sa nara. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina. Bit-bit ang malaking mangkok ng ulam. Nakita ko silang dalawa. Si Clara na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa salamin ng kanyang compact powder. At si Doña Imelda na nakasimangot habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Mukha silang mga renang naghihintay na pagsilbihan ng kanilang alipin. Hindi alam na ang tronong inuupuan nila ay gawa lamang sa mga baraha na anumang oras ay maaring gumuho. Narito na po ang pagkain, mahinahon kong sabi habang inilalapag ang ulam sa gitna ng mesa. Inihain ko rin ang kanin na umuusok pa sa init. Sa wakas, sabi ni Doña Imelda habang tinitingnan ng maigi ang ulam. Sana naman ay tama ang timpla nito ngayon. Noong isang araw, ang alat ng luto mo. Siguraduhin mong hindi mo sinayang ang perang ibinigay ni Clara pambili ng mga sangkap na ito. Umupo ako sa aking pwesto, ngunit hindi ako kumukuha ng pagkain. Pinanood ko lang silang dalawa na magsimulang kumain. Si Clara ay kumakain ng may pilit na poise. Tila iniisip ang tagumpay na nakuha niya matapos kong pirmahan ang dokumento kanina. Ang bawat subo niya ay tila isang pagdiriwang ng kanyang pananalo sa akin. Clara, mahal, tawag ko sa kanya. Sapat lamang ang lakas para makuha ang kanyang atensyon. Masaya ka ba sa nakuha mo ngayong araw? Bahagyang huminto si Clara sa pagnuya at tumingin sa akin. Siyempre, mahal. Salamat talaga sa tiwala mo. Sabi ko naman sa'yo, magiging maayos ang lahat. Maibabangon na natin ang kumpanya. Hinawakan niya ang aking kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang pang-ingilabot. Ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng isang bangkay. Nagpatuloy ang hapunan sa gitna ng kwentuhan ni na Doña Imelda tungkol sa mga bagong alahas na plano niyang bilhin kapag pumasok na ang pondo mula sa bangko. Tila, hindi nila napapansin ang aking katahimikan.
Isang katahimikan na punong-puno ng mga lihim at plano na hindi nila kayang arukin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputo nang marinig namin ang malakas na pagtunog ng cellphone ni Clara sa ibabaw ng mesa. Hindi lamang ito isang ordinaryong tawag. Ang tunog nito ay tila isang babala na nagpabago sa aura ng buong silid. Mabilis na kinuha ni Clara ang telepono. Pagkakita niya sa pangalan ng tumatawag, agad na nabura ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang muka na kanina lang ay puno ng kulay ay biglang namutla. Tila nawala ng lahat ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang kamay na humahawak sa tinidor ay nagsimulang manginig ng marahas hanggang sa malaglag ito sa sahig. Clara? Anong problema? Tanong ni Doña Imelda, bakas ang kaba sa kanyang boses. Hindi sumagot si Clara. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Ano? Paanong nangyari yan? Pero kukuha na tayo ng pondo sa bangko bukas. Anong ibig mong sabihin na invalid ang pirma? Napatingin ako sa kanya. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, gaya ng isang pader. Sa loob ng aking dibdib, ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang martilyo na nagpapatatag sa aking desisyon. Ang bawat salitang lumalabas sa telepono ay tila mga bala na tumatama sa binuo nilang kasinungalingan. Biglang tumayo si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito habang nakatingin sa akin. Devon, anong ginawa mo? Sa sandaling iyon, ang pinto ng aming bahay ay nakarinig ng isang malakas at sunod-sunod na katok. Isang katok na tila hatol ng isang hukom. Sino ang nasa labas ng pinto sa ganitong oras? At ano ang tunay na nilalaman ng tawag na natanggap ni Clara na nagpaguho sa kanyang mundo sa loob lamang ng ilang segundo? Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga kandilang dahan-dahang nauubos ang tanging kasama ko sa gitna ng malawak at madilim na sementeryo. Narito ako, nakaluhod sa harap ng puntod ng aking mga magulang, habang ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Ang bawat patak ng tubig sa aking balat ay tila mga malamig na karayom na nagpapaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng karangyaan sa lungsod, dito pa rin ang uwi ng lahat ng pangarap at sakit. Netay, patawarin niyo ako. Ang aking boses ay halos pabulong na lamang, lunod sa tunog ng hangin na humahampas sa mga puno ng kawayan sa paligid. Hinaplos ko ang malamig na marmol ng kanilang himlayan. Ang aking mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Patawarin niyo ako kung hinayaan kong tapakan ng dangal ng ating pamilya. Patawarin niyo ako kung naging duwag ako at hinayaang gamitin ng inyong alaala para sa kasakiman ng ibang tao. Naalala ko ang gulo sa bahay kanina bago ako umalis. Ang boses ng mga kinatawan ng bangko na nagpapaliwanag tungkol sa mga peking dokumento, ang histeryosong iyak ni Clara, at ang walang tigil na pagsigaw ni Doña Imelda. Iniwan ko silang lahat sa gitna ng apoy na sila mismo ang nagmitsa. Ngunit sa halip na kaginhawaan, ang naramdaman ko ay isang malalim na sugat na tila ayaw ng maghilom. Ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay ang siyaring taong handang pumatay sa aking nakaraan, ay isang pasanin na tila hindi ko kayang bitbitin ng mag-isa. Ang bawat alaala ng aking ama na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw para lamang maitaguyod kami, at ang aking ina na tinitipid ang bawat butil ng kanin ay tila mga multo na nanunumbat sa aking isipan. Ipinagpalit ko ang kanilang sakripisyo para sa isang pag-ibig na gawa lamang sa ilusyon. Ang bawat hapdi sa aking puso ay tila isang paalala
na ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbawi sa dignidad na matagal ko nang ibinenta. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang aking mga tuhod ay nanghihina. Pinunasan ko ang aking mukha, pilit na pinaghalo ang ulan at ang mga luhang tumangging tumigil. Sa gitna ng kadiliman ng sementeryo, ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit, tila isang galit na mata na nagmamasid sa aking bawat kilos. Naglakad ako pabalik sa parking lot. Ang tunog ng aking mga sapatos sa basang semento ay tila isang malungkot na martsa. Ngunit pagdating ko sa aking sasakyan, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Isang itim na sasakyan ang nakaparada ng pahalang sa likuran ng kotse ko, tila isang harang na walang balak magpaalis. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at lumabas ang isang bulto ng tao na nakasuot ng makintab na leather jacket. Sa ilalim ng malabong ilaw ng postie, nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Paolo. Hawak niya ang isang payong na tila isang sandata at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng panganib na nagpataas ng balahibo sa aking likuran. Masyadong madrama ang eksena mo rito, Devon. Ang boses ni Paolo ay malamig, puno ng pamungutya na tila kiskis ng bakal. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang sa ginawa mo sa bangko? Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Ang perang kinuha namin sa kapatid mo, simula pa lang yon. Naramdaman ko ang muling paghinto ng aking hininga. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay nanigas sa galit. Huwag mong madamay-damay ang kapatid ko rito, Paolo. Tapos na ang laro niyo ni Clara. Lumapit sa akin si Paolo. Ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang lansa ng kanyang masamang balak. Laro? Nakakamali ka, Devon. Ito ay negosyo. At sa negosyo, ang mga tulad mong mahina ay laging nauunang ilibing. Literal na ilibing. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Paolo. Inilabas niya ang isang itim na bagay mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa aking direksyon. Ang tiktak ng ulan sa bubong ng aking sasakyan ay tila naging isang malakas na dagundong sa aking pandinig habang ang lamig ng bakal ay tila nararamdaman ko na sa aking balat. Seryoso ba si Paolo na tapusin ang buhay ko rito sa harap ng puntod ng mga magulang ko? At ano ang ibig niyang sabihin na ang nangyari kay Laisa ay simula pa lamang ng isang mas malaking panganib? Ang dulo ng malamig na bakal ay nakatutok ng diretsyo sa aking dibdib. Tila isang mapanghusgang daliri na naghihintay na lamang ng isang maling galaw para tuluyan akong patahimikin. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaang dumarating kapag ang isang tao ay wala na talagang balak pang umatras. Akala mo ba ay bayani ka, Devon? Ang boses ni Paolo ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nag-aalab na pot at adrenaline. Ang bawat salita niya ay tila sumasabay sa hampas ng ulan sa semento. Isang hamak na arkitekto ka lang na ginawang aso sa sarili mong bahay. Huwag mong isiping dahil lang sa mga dokumentong yan ay kaya mo kaming pabagsakin. Mas malakas ang kapit namin sa batas kaysa sa iniisip mo. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa kanyang mga balintataw. Isang lalaking basa ng ulan. Sugatan ang kaluluwa, ngunit matuwid na nakatayo. Isang mahina at mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Bakit ka tumatawa? Sigaw ni Paolo. Lalong idiniin ang baril sa aking dibdib
hanggang sa maramdaman ko ang sakit ng matigas na bakal sa aking buto. Tumatawa ako dahil naawa ako sa iyo, Paolo. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay patag, walang takot. Tila isang hanging naglalakbay sa gitna ng bagyo. Akala mo ba ay ikaw ang nagpapatakbo ng larong ito? Akala mo ba ay ikaw ang tanging lalaking pinangakuan ni Clara ng magandang buhay sa ibang bansa? Bahagyang nanginig ang kamay ni Paolo. Ang kanyang mapanuyang ngisi ay dahan-dahang napalitan ng isang bakas ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin, Devon. Alam ko kung gaano ako kamahal ni Clara. Dahan-dahan, sa parang hindi mabibigla ang kanyang daliri sa gatilyo, ay inabot ko ang loob ng aking jacket. Inilabas ko ang isang basang brown envelope na kanina ko pa itinatago. Iniabot ko ito sa kanya, hinayaang mabasa ng ulan ang papel, hanggang sa maging tila balat ito ng isang matandang puno. Basahin mo ang mga transcripts ng usapan at ang mga bank statement na nasa loob niyan, sabi ko. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hatol. Habang kinukuha niyo ang pera ng kapatid ko, may ibang account na binubuksan si Clara sa pangalan ng ibang lalaki, isang investor mula sa Singapore. Balak ka rin niyang iwan, Paolo. Gaya ng ginawa niya sa akin, gagamitin ka lang niya para malinis ang mga bakas niya at pagkatapos ay itatapong ka rin niya na parang basura. Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Tanging ang tunog ng ulan na bumabagsak sa aming mga payong at ang malayo at malabong tunog ng kulog ang maririnig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Paolo. Mula sa pagiging mapang-api, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uli ng pagdududa na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ibinaba niya ng bahagya ang baril. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa envelope na hawak ko. Sa pagkakataong yon, napansin ko ang isang maliit na sugat sa kanyang hintuturo. Isang gasgas na marahil ay nakuha niya sa pagmamadali. Isang napakataong detalye sa gitna ng isang halimaw na tulad niya. Kasalanan mo ito! Biglang sigaw ni Paolo. Ngunit ang kanyang boses ay wala na sa tono. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito para pag-awain kaming dalawa. Buksan mo ang envelope, Paolo. Tingnan mo ang mga petsa. Tingnan mo kung kaninong account na pupunta ang mga komisyon na akala mo ay sayo. Hamon ko sa kanya. Clara is a master of gaslighting. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, sino sa atin ang tunay na biktima rito? Biglang bumukas ang ilaw ng isang sasakyang papasok sa sementeryo, nagdulot ng isang nakabubulag na liwanag na tumama sa aming dalawa. Sa gitna ng pagkagulat, isang malakas na tunog ng pagharurot ng makina ang narinig namin. Isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa aming tabi. Bumukas ang pinto at isang boses ang sumigaw mula sa loob. Isang boses na hindi namin inaasahan. Sino ang dumating sa gitna ng tensyon sa pagitan ni Devon at Paolo? At ano ang gagawin ni Paolo matapos malaman na pati siya ay biktima rin ng mga kasinungalingan ni Clara? Ibigay mo sa akin ang sobrang yan, Paolo. Huwag kang tanga. Gumagawa lang siya ng kwento para sirain tayo. Ang matinis na boses ni Clara ay humiwa sa ugong ng malakas na ulan. Tila isang kiskis ng matalas na kuko sa salamin. Bumaba siya mula sa puting sasakyan. Ang kanyang mamahaling bestido ay agad na nabasa at dumikit sa kanyang katawan. Ngunit tila wala siyang pakialam. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagpapanggap na amor, ay nabalot na yon ng isang uri ng desperasyon at bagsik na tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Nakatayo ako ron, sa gitna ng dalawang taong naging sentro ng aking mundo. Ang isa ay ang babaeng inalayan ko ng 10 taon ng aking buhay.
At ang isa ay ang lalaking naging anino ng aming pagtataksilan. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa aking mga buto. Ngunit mas matindi ang hapdi ng pagkakataong ito. Narito ang aking asawa. Hindi para iligtas ako mula sa baril na nakatutok sa aking dibdib, kundi para iligtas ang sarili niyang mga sikreto. Ang mitsa ng aming pagsasama ay tuluyan ng naubos at tanging ang amoy ng sunog na pangarap ang natitira sa hangin. Clara, totoo ba ito? Ang boses ni Paulo ay basag, puno ng pandududa habang dahan-dahang binubuksan ang basang sobre sa ilalim ng liwanag ng headlight ng sasakyan. Ang account sa Singapore, ang pangalan ni Mr. Tan, bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Sabi mo, tayo lang dalawa ang aalis. Niloloko ka lang niya, Paulo. Photoshop lang ang lahat ng yan, sigaw ni Clara. Pilit na inaabot ang mga papel. Ngunit sa bawat hakbang niya, lalong humihigpit ang hawak ni Paolo sa baril. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa amin ni Clara. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila naging isang malaking hukay na handang lamonin kaming tatlo. Pinanood ko ang pagguho ng kanilang alyansa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clara ay tila isang marahas na pagtatangka na hilumin ang isang sugat na siya mismo ang lumika. Naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng lumbay sa aking puso. Isang pagluluksa para sa lalaking ako noon, ang lalaking na niwalang ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang isang taang mapanlinlang. Ang aking lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong itinapon ko sa ilog ng kanyang kasakiman. Tama na, Clara, mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay lunod sa pagod, ngunit puno ng paninindigan. Huli na ang lahat. Alam na ni Paolo ang totoo. Alam ko na ang totoo. Wala nang maskarang natitira para isuot mo. Tumingin sa akin si Clara at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Wala nang luha, wala nang pagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay naging tila dalawang itim na bato, malamig at walang buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa kulog sa kalangitan. Akala mo ba ay nanalo ka, Devon? Ani Clara. Ang kanyang boses ay naging tila isang bulong ng demonyo. Siguro ay nakuha mo ang mga dokumento, pero nakalimutan mo yata. Nasa akin pa rin ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Isang tawag ko lang, Devon, at sisiguraduhin kong hindi na muling sisikat ang araw para sa bulag mong kapatid. Isang tawag ko lang. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking hininga. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanginig sa matinding takot at poot. Ang pagbabanta niya kay Liza ay tila isang kidlat na tumama ng diretsyo sa aking kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng upuan ng sasakyan ni Paulo na kanina ko pa iniwang bukas bago ako bumaba. Seryoso ba si Clara sa kanyang banta? O isa lamang itong desperadong hakbang para makatakas? At ano ang gagawin ni Paulo ngayong alam na niyang siya rin ay biktima ng kataksilan ng babaeng kanyang minahal? Masyado kang kampante, Clara. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro sa dilim? Ang boses ko ay lumabas na tila isang malamig na hininga ng gabi. Kalmado, ngunit may dalang talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong baril. Sa ilalim ng malakas na ulan, dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone. Ang liwanag nito ay tumama sa aking mukha. Nagpapakita ng isang ngiting hindi kailanman nakita ni Clara sa loob ng 10 taon. Isang ngiti ng isang taong tapos na ang oras ng pagluluksa at handa na para sa paghuhukom. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Clara ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa cellphone ko.
Ang kanyang pagbabanta tungkol kay Liza ay tila isang bula na biglang pumutok sa harap ng aking katatagan. Habang abala ka sa pakikipag-usap kay Paulo sa loob ng ospital, tinawagan ko na si Elena. Paliwanag ko. Ang bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kanyang kabaong. Sa mga oras na ito, wala na sa bahay si Liza. Ligtas na siya sa pangangalaga ng mga otoridad at ni Attorney Santos. Ang bawat banta mo, ang bawat salitang binitawan mo kanina, lahat iyon ay nakarecord at direkteng napupunta sa cloud server na hindi mo kailanman mabubura. Naramdaman ko ang biglang pagbagsak ng balikat ni Clara. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay, tila isang rebulto ng asin na dahan-dahang tinutunaw ng ulan. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat patak ng pawis at dugo na ninakaw niya, ay sisiguraduhin kong mababayaran sa gabing ito. Tungkol naman sa kumpanya mo, nagpatuloy ako habang pinapanood ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na nagkakabitak-bitak. Ang loan guarantee na pinirmahan ko? Isang malaking bitag yon, Clara. Sa tulong ng aking abogado, pinalitan ko ang mga pahina bago ko ito ibigay sa iyo. Ang pinirmahan mo ay hindi karagdagang pondo, kundi isang pagkilala sa lahat ng utang at nakaw na pera na inilipat mo sa kumpanya mo. Sa madaling salita, ikaw ang tanging mananagot sa lahat ng nawalang pera ni Liza at ng iba pang investors. Isang tunog ng mabilis na pagpito ng sasakyan ang narinig mula sa malayo, papalapit sa sementeryo. Ang pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang gumuhit sa madilim na abot tanaw. Tila mga mata ng katarungan na naglalakbay sa gitna ng bagyo. Hindi! Hindi maaari! Sigaw ni Clara. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang marangyang bestido ay nabalot na ng putik. Tila sumasalamin sa dumi ng kanyang kaluluwa. Paulo, tulungan mo ako. Gawin mo ang lahat. Pigilan mo sila. Ngunit si Paulo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi, habang nakatingin sa babaeng minahal niya rin pala sa maling paraan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baril at binitawan ito sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa lupa ay tila isang huling tuldok sa kanilang madilim na alyansa. Tumingin siya sa akin, isang tingin ng pagkatalo at paggalang. Tapos na ang palasyo mo, Clara, ang bulong ko habang pinapanood ko ang pagpasok ng mga pulis sa sementeryo. Ang bawat kasinungalingang itinayo mo ay naging kulungan mo na sa huli. Habang dinadampot ng mga autoridad si Clara mula sa putikan, ang kanyang mga sigaw ay naging tila mga malungkot na huni ng isang hayop na nawalan ng tirahan. Ngunit sa gitna ng gulo, isang tawag ang pumasok sa aking cellphone. Isang video call mula kay Elena. Nanginginig ang aking kamay habang sinasagot ang tawag. Ang screen ay nagpakita ng mukha ni Liza. Kahit na madilim ang kanyang mundo, ang kanyang ngiti ay tila isang sikat ng araw na tumama sa aking pusong matagal nang magtiis sa dilim. Kuya Devon, nasaan ka na? Sabi ni Ate Elena, pupunta na raw tayo sa probinsya. Ang boses ni Liza ay puno ng inosenteng saya. Walang kaalam-alam sa panganib na katatapos lang naming malampasan. Naramdaman ko ang muling paghinto ng aking hininga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na ginhawa. Ang mga luhang matagal kong pinigil ay tuluyan ng bumagsak, sumasama sa tubig ng ulan sa aking mga pisingi. Oo, Liza, pauwi na si Kuya. Magiging maayos na ang lahat. Ang tanging na isagot ko habang ang aking lalamunan ay naninikip sa emosyon. Ngunit habang papalapit ang mga pulis para kunin din si Paulo, isang biglang paggalaw ang ginawa ni Clara. Sa gitna ng kanyang pagkakaposas, may inilabas siyang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na hindi napansin
ng kahit sino sa gitna ng dilim at gulo. Anong huling hakbang ang binalak ni Clara sa oras na wala na siyang kawala? At bakit tila may isang lihim na ngiti pa rin siyang ibinigay sa akin bago siya tuluyang isakay sa sasakyan ng pulis? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng presinto ay tila isang walang katapusang serye ng mga paghatol. Bawat isa ay may dalang bigat na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang puting liwanag ng bumbilya ay tila masyadong matalas para sa aking mga matang pagod, nakaupo ako sa tapat ng babaeng minahal ko ng higit sa aking sarili. Wala na ang mamahaling pabango, wala na ang ayos ng buhok, at wala na ang kinang ng mga alahas. Ang tanging natira kay Clara ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkatao. Isang babaeng nalunod sa sariling ambisyon. Ang maliit na vial na inilabas niya kanina sa sementeryo ay hindi pala lason, gaya ng inakala ng marami. Ito ay isang matapang na uri ng pampatulog na binalat niyang gamitin para makaewas sa agaran pagtatanong ng mga pulis, isang huling pagtatangka na maging biktima sa mata ng batas. Ngunit mabilis ang mga awtoridad. Bago pa man niya maingat na madala ang vial sa kanyang mga labi, ay naagaw na ito sa kanya. Ang huling niti na ibinigay niya sa akin ay hindi niti ng tagumpay, kundi isang mapait na pagkilala na sa wakas ay may nakatalo sa kanya sa sarili niyang laro. Akala mo ba, Devon, ay magiging masaya ka ngayong nakakulong na ako? Ang boses ni Clara ay paos, tila isang kiskis ng tuyong dahon sa semento. Sino na ang mag-aalaga sa iyo? Sino na ang magbibigay sa iyo ng buhay na hindi mo kayang abutin ng mag-isa? Mananatili kang isang hamak na arkitekto na walang pangalan, nabubuhay sa anino ng nakaraan. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa at lungkot. Ang bawat salita niya ay tila isang huling pagsisikap. Nasaktan ako. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng talim. Ang aking lalamunan ay naninikip, hindi habil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang sa lahat ng taon na sinayang namin sa isang relasyong binuo sa kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay na galing sa nakaw, Clara, mahinahong kong sagot. Ang kailangan ko ay ang kapayapaang hindi ko naramdaman simula nang piliin mong maging isang halimaw para sa pera. Ang kumpanya mo, ang mga ari-arian mo, lahat iyon ay nakumpiska na para ibalik sa mga taong ninakawan mo, kabilang na ang kapatid ko. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Wala na ang kanyang pagiging aristokrata. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Pagkakita niya kay Clara, agad siyang sumigaw. Isang tunog na tila isang hayop na nasasaktan. Clara, ano itong ginawa mo sa atin? Bakit pati ang mga alahas ko ay kinukuha ng mga pulis? Bakit pinalalayas tayo sa bahay? Sigaw ni Doña Imelda habang pilit siyang hinahawakan ng mga pulis para hindi makalapit sa kanyang anak. Devon, tulungan mo kami. Ikaw ang lalaki rito, di ba? Gawin mo ang paraan para matigil itong kahihiyang ito. Tumingin ako kay Doña Imelda. Ang bawat sarswela ng kanyang buhay ay tapos na. Patawad ma, pero tapos na ang oras ng pananahimik ko. Ang bahay na inuupuan niyo ay sa akin, at ang bawat sentimo na ginastos niyo ay galing sa pawis ko at sa ninakaw niyo kay Liza. Oras na para harapin niyo ang bunga ng inyong mga ginawa. Ang bawat hibla ng aking puso ay naramdaman ang isang kakaibang gaan habang tinatalikuran ko silang dalawa. Ang ingay ng kanilang pag-aaway at pagsisihan ay unti-unting naglaho habang naglalakad ako palabas ng presinto. Sa labas, ang ulan ay tumigil na,
at ang sariwang amoy ng gabi ay tila isang pagbabasbas para sa aking bagong simula. Lumapit sa akin si Attorney Santos. Bit-bit ang isang makapal na folder. Tapos na ang lahat ng legal na proseso, Devon. Ang lahat ng pre-marital assets mo ay nakuha na nating muli. At ang mas mahalaga, ang account ni Liza ay muling napuno. Maari na nating ituloy ang kanyang operasyon sa lalong madaling panahon. Naramdaman ko ang muling paghinto ng aking hininga. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil iyon sa labis na pasasalamat. Ang bawat sakripisyong ginawa ko ay hindi pala nawalan ng saysay. Ang katarungan, bagaman mabagal at masakit, ay dumating din sa wakas. Salamat, Attorney Santos. Ang tanging nasabi ko, habang nakatingin sa langit kung saan ang mga bituin ay dahan-dahang lumalabas mula sa mga ulap. Ngunit bago kami tuluyang makalis, isang itim na sasakyan ang huminto sa aming harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang taong hindi ko inaasahan na makikita sa gabing ito. Si Paulo. Ngunit hindi na siya ang hambog na lalaking nakaharap ko sa sementeryo. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at ang kanyang braso ay may benda. Anong nangyari kay Paulo matapos ang gabi sa sementeryo? At anong mahalagang impormasyon ang dala niya na maaring maging huling pako sa kabaong ng mga kasalanan ni Clara? Ang bawat tunog ng aking sapatos sa malamig na sahig ng presinto ay tila isang huling martsa patungo sa kalayaan. Sa harap ko, nakatayo si Paulo. Ang lalaking dati ay itinuring kong kaagaw, ngunit ngayon ay tila isang wasak na monumento ng pagsisisi. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa na kulay lila at asul, tila isang mapait na mapa ng karahasang naranasan niya matapos ang ating pagkikita sa sementeryo. Devon, sandali. Ang boses ni Paulo ay basag, tila may nakabarang buhangin sa kanyang lalamunan. Bago ka tuluyang umalis, kailangan mong malaman ang lahat. Hindi lang pera ang ninakaw niya sa iyo. Pinagtangkaan niya rin ang buhay ko nang malaman niyang nagsisimula na akong mag-alinlangan sa kanya. Naramdaman ko ang muling paghinto ng aking hininga. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang dahan-dahang pagbukas ng isang madilim na baul na puno ng mga kalansay. Inabot niya sa akin ang isang maliit na digital recorder. Ang labas nito ay may mga gasgas at bahid ng tuyong dugo. Nandiyan ang huling usapan namin bago niya ako ipabugbog sa mga tauhan niya. Bulong ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Plano niyang i-frame up ka, Devon. Gusto niyang palabasin na ikaw ang mastermind ng lahat ng illegal na transaksyon sa kumpanya niya para kapag nakatakas siya patungong Singapore, ikaw ang mabubulok sa kulungan. Isang malaking sabwatan ito na pati ang ilang opisyal sa bangko ay kasama. Isang matinding panginginig ang gumapang sa aking likuran. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas sa galit at sindak. Hindi lamang pala niya ako gustong iwanan sa hirap. Gusto niya rin akong burahin sa mundo ng tuluyan. Ang babaeng niyakap ko gabi-gabi, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga pangarap, ay ang siya palang arkitekto ng aking sariling libingan. Tumingin ako sa likod, sa loob ng selda, kung saan nakakulong si Clara. Nakita ko siyang nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tunog na pag-iyak. Ngunit alam ko na, hindi yon iyak ng pagsisisi. Iyon ay iyak ng isang halimaw na nawalan ng biktima. Ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay nakasandal sa rehas. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila isang lantang gulay na nawalan ng sustansya matapos mawala ang lahat ng karanyaan. Salamat, Paulo, ang tanging naisagot ko.
Kinuha ko ang recorder at ibinigay ito kay Attorney Santos na nasa tabi ko. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha ang aking pera. Nakuha nito ang aking buhay mula sa bingit ng kapahamakan. Naglakad ako palabas ng presinto nang hindi na muling tumingin sa likod. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paghuhugas ng dumi ng nakaraan. Sa labas, ang sikat ng umaga ay nagsisimula ng sumilip mula sa likod ng mga bundok na bibipay ng ginintuang kulay sa basang kalsada. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang haplos ng pag-asa sa aking pusong matagal nang nagtiis sa dilim. Dumiretso ako sa ospital kung saan naghihintay si Liza. Pagpasok ko sa kanyang silid, ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng banayad na musika ay sumalubong sa akin. Nakaupo si Liza sa kama. Ang kanyang mga mata ay balot pa rin ng puting benda. Ngunit ang kanyang ngiti ay tila isang anghel na nagdadala ng balita ng kapayapaan. "Kuya, ikaw ba yan?" Ang boses ni Liza ay puno ng pananabik. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kinis at init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng aking sugat. "Oo, Liza, si Kuya ito. Handa na ang lahat para sa operasyon mo bukas. Muli mong makikita ang ganda ng mundo, pangako yan." Naramdaman ko ang pagtulo ng luha mula sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, yon ay mga luha ng wagas na kaligayahan. Ang bawat sakripisyong ginawa ko, ang bawat pait na nilunok ko, ay nauwi sa sandaling ito. Ang sandali na maililigtas ko ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit habang hinahaplos ko ang buhok ni Liza, napansin ko ang isang nurse na pumasok sa silid. May dala siyang isang maliit na card at isang basket ng prutas. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit may nakasulat na isang maikling mensahe sa loob na nagpabilis muli ng tibok ng aking puso. Anong mensahe ang nakasulat sa card na nagdulot ng gulat sa mukha ni Devon? At sino ang misteryosong tao na patuloy na nagmamasid sa kanila kahit tatapos na ang laban kay Clara? Ang bawat hibla ng puting benda na dahan-dahang tinatanggal ng doktor mula sa mga mata ni Liza ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa madilim na kurtina na bumalot sa aming buhay sa loob ng maraming taon. Ang bawat ikot ng gauze ay may kasamang panalangin, isang tahimik na pagsamo sa langit na sana. Sa pagkakataong ito, ang liwanag naman ang manalo. Nakatayo ako sa gilid ng kama, ang aking mga kamay ay magkayakap sa aking dibdib. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking buong pagkatao. Ang katotohanan ay nagpapalaya at ang liwanag ay muling sisikat. Iyan ang nakasulat sa maliit na card na kasama ng basket ng prutas. Galing yon kay Elena. Siya pala ang misteryosong tao na nagpadala ng mga litrato at recording sa akin. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang tahimik na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para tulungan akong makawala sa lason ni Clara. Ang kanyang katapatan ay tila isang anghel na nagbabantay sa dilim, isang paalala na sa gitna ng kataksilan, mayroon pa ring mga pusong marunong magmahal ng totoo. Dahan-dahan, Liza. Huwag mong biglayin ang pagmulat. Ang banayad na boses ng doktor ay umalingaw-naw sa tahimik na silid. Ang amoy ng antiseptic ay hinaluan ng bango ng mga sariwang roses na dala ni Elena. Lumilika ng isang aura ng pag-asa na matagal ko nang hindi nararamdaman. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga nang tuluyang matanggal ang huling bahagi ng benda. Ang mga mata ni Liza, na dati ay tila mga walang buhay na marmol, ay dahan-dahang kumurap. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga pilik mata ay tila isang himala na nagaganap sa harap ng aking mga mata. "Kuya?" Ang boses ni Liza ay pabulong,
puno ng pag-aalinlangan at takot. Kuya, may nakikita akong liwanag. Malabo pero nakikita ko ang kulay ng damit mo. Asul ba yan? Isang matinding bugso ng emosyon ang humampas sa aking dibdib. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigil ay tuluyang bumuhos nang marinig ko ang kanyang tinig. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang mukha. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga pisini. Oo, Liza. Asul ang suot ni Kuya. Nakikita mo na ako, bunso. Nakikita mo na ang mundo. Nagyakap kaming dalawa. Isang yakap na nagdadala ng lahat ng sakit, hirap at sa wakas. Ang tagumpay ng aming pagtitiis. Sa labas ng bintana ng ospital, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Nagbibigay ng buhay sa mga dahon ng puno at nagpapakislap sa mga sasakyang dumadaan sa ibaba. Ang mundong dati ay tila isang malupit na lugar ay muling nagpakita ng kanyang ganda. Lumipas ang ilang buwan at muli kaming bumalik sa aming probinsya. Ang lumang bahay ng aming mga magulang ay muli naming binuhay. Wala na ang amoy ng alikabok at kalungkutan. Pinalitan ito ng amoy ng bagong pinturang kahoy at ang samyo ng mga bulaklak sa aming hardin. Ang bawat sulok ng bahay ay muling napuno ng tawanan ni Liza, na ngayon ay abala na sa pag-aaral muli at pagpinta ng mga tanawing dati ay sa pangarap lang niya nakikita. Tungkol naman kay Clara at Paolo, ang balita mula kay Attorney Santos ay malinaw. Sinasilbi na nila ang kanilang parusa sa likod ng mga rehas. Ang kumpanyang itinayo ni Clara sa pamamagitan ng dugo at luha ng iba ay tuluyan ng nabuwag. At ang bawat ari-ari ang ninakaw niya ay naibalik sa mga tunay na may-ari. Si Doña Imelda ay nananatiling nabubuhay sa isang maliit na paupahan, malayo sa marangyang buhay na dati niyang ipinagmamalaki. Ang bawat isa sa kanila ay nag-aani ng mga bining itinanim nila sa kanilang mga puso. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming bahay. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang bawat ihip ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa aking mga magulang. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Elena yun. May dala siyang 2 tasa ng mainit na kape. Maayos na ang lahat, Devon, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting totoo at walang halong pait. Oo, Elena, sa wakas, malaya na kami, malaya na ako. Ngunit habang tinitingnan ko ang malawak na dagat sa abot tanaw, naalala ko ang isang huling sulat na natanggap ko mula sa bilangguan. Isang sulat mula kay Clara na hindi ko pa binubuksan hanggang ngayon. Ano kaya ang nilalaman ng huling mensahe ni Clara? Ito ba ay isang hiling ng patawad? O isang huling pagtatangka na guluhin muli ang aking isipan? Ang huling sinad ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng niyog sa aming bakuran. Nagiiwan ng kulay ginto sa bawat sulok ng lupang aking kinalakihan. Nakaupo ako sa tulasok ng aming beranda, hawak ang isang baso ng malamig na tubig at ang selyadong sobre na galing sa bilangguan. Ang bawat ihip ng hanging dagat ay tila isang banayad na haplos sa aking mga pisingi, nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Tinitigan ko ang sulat ni Clara. Matagal kong inisip kung babasahin ko pa ito. Maaring naglalaman ito ng mga salitang patawad o marahil ay mga huling sumpa ng isang taong hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Ngunit habang pinapanood ko ang paglipad ng isang maliit na ibon patungo sa kanyang pugad, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng gaan sa aking dibdib.
Napagtanto ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga salita ng taong sumira sa iyo, kundi sa sarili mong desisyon na huwag nang maging biktima ng kanilang alaala. Dahan-dahan, sa halip na buksan ng sobre, ay dinala ko ito sa maliit na apoy na nakasindi sa aming dapugan. Pinanood ko ang paggapang ng apoy sa puting papel. Tila isang gutom na hayop na lumalamon sa huling bakas ng aking pait. Ang bawat titik na hindi ko nabasa ay naging abo, tinangay ng hangin patungo sa kailaliman ng gabi. Kasabay ng paglaho ng papel ay ang tuluyang paglaya ng aking kaluluwa mula sa 10 taon ng pagkakagapos sa isang kasinungalingan. Kuya, tingnan mo ang kulay ng langit, parang painting na ginagawa ko. Ang masayang sigaw ni Liza ay nagmula sa loob ng bahay. Lumabas siya na may dalang canvas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang ganda ng takip silim. Ang makita siyang nakatingin sa mundo ng may sigla ay ang pinakamalaking kayamanan na nakuha ko mula sa lahat ng aking pinagdaanan. Naramdaman ko ang pagtabi ni Elena sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang init ng kanyang presensya at ang simpleng paghawak niya sa aking braso ay sapat na para malaman kong hindi na ako mag-iisa sa pagharap sa bukas. Wala kaming utang na loob sa nakaraan. Tanging sa aming mga sarili na lamang kami may pananagutan para sa isang masayang kinabukasan. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking nalinlang at naghiganti. Ito ay kwento ng muling pagkabuhay ng dignidad mula sa abo ng kataksilan. Natutunan ko na ang katahimikan ng isang tapat na tao ay hindi kahinaan, kundi isang matibay na kuta kung saan ang katotohanan ay laging nananalo sa huli. Ang bawat sakripisyo, hanggat ito ay para sa tamang dahilan at tamang tao, ay hindi kailanman mawawala ng saysay. Ngayon, habang tuluyang lumulubog ang araw at lumalabas ang mga unang bituin, alam ko na sa aking puso, ang sugat ay naghilom na, ang pait ay naglaho na, at ang bukas ay sa wakas ay akin na. Ang bawat pintig ng aking puso ay hindi na pagluksa, kundi isang awit ng pag-asa at wagas na kapayapaan.